Magandang hapon po sa lahat. Ave Maria Purisima, sa pangalan ng Diyos Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Bilang bayan ng Diyos, sa pagsasara ng ating Marian Festival 2024, ay marapat lang na tayo ay mag-alay ng matamis nating papuri sa Kanya. Palakpakan natin muli ang Panginoon. Mula nung si Eva ay nakalabas ng paraiso ng Eden. Hindi lang mga anghel, hindi lang mga banal. At magpahanggang ngayon, baka may kakilala kayo o katabi nyo. Hello? Hindi pa tapos eh. Baka may kakilala kayo, baka may alam kayo. Yung tinutukoy ko na mula nung lumaya o umalis o napaalis si Eva at si Adan sa paraiso, nagsimula na rin magkaroon ng pag-aangal ang tao. Sa ating panahon, tinatawag natin ang mga ito na sala sa lamig, sala sa lamig, sala sa init. Mainit. Yun ang laging daing ng lahat ng tao. Dahil hindi naman tayo mga taga-desyerto. Kaya ang hinahanap natin, kundi man tama lang, ay sana malamig. Kaya pag dumarating yung lamig, alam natin ang senyales ng init. Sabi natin sa Pilipinas, El Niño. Pagka pumapatak naman ang tubig, sabi ng mga Pilipino, La Niña. Totoo niyan, mga kapatid. Yung pagiging sala sa lamig, pagiging sala sa init. Nagsimula nga ito ng ang ina o ang unang nilalang ay sumaway. Ang Eva ay nagkaroon ng tinatawag na takdang parusa sa kanya. Ngunit ang kagandahan, mga kapatid, kapagkat kumaga sa araw, palubog na sana. Lulubog na sana ang araw, ngunit ang Diyos ay hindi pumayag na mabanaagan ng mundo ang paparating na isang bagong Eva. Kaya ang pagdating ng bagong Eva sa buhay o sa daigdig na ito, sa buhay natin, ay dapat tama na. Okay na. Alin yung tama na? Alin yung okay na? Yung sala sa lamig, sala sa init. Ang tubig, kung makapagreklamo lang, reklamo siya sa hangin. Kinukuha mo ako dito sa bansang mainit, dinadala mo ako doon sa bansa na malamig. Ang totoo niyan, di mo naman ako mapipigilan. Sapagkat nilikha ng Diyos ang mga kautusan. Nilikha ng Diyos ang mga batas. Kaya kung may malalim, mayroon din mababaw. Kung mayroong maraming tubig, mayroon ding wala. So akala ng tubig ay nadala siya doon sa kabilang equator, may tamang panahon, babalik din siya sa kung saan siya nanggaling. So itong tubig na ito, na kanina lang ay ating narinig sa napakagandang ebanghelyo ni Jesus. This is the very first miracle of Christ na sana'y hindi pa. Hindi natin alam kung kailan sana. Yun kasi ang daing niya kay ina. Hindi pa panahon. It's not yet time. Ngunit sapagkat yung kanina sinasabi kong nababanaaga ng mundo, palubog na sana ang araw eh.
Siguro parang okay na, tapos na. Wala na sa paraiso. Pero eto, paparating sa isang bagong umaga ang reyna ng langit at lupa. Si Ina na ngayon, siya ang kanyang mga mata ay wari bang napaka-powerful. Kaya niyang makita ang hindi makita ng ordinaryong tao. Sabi niya kay Jesus, wala ng alak. Pakiulit nga. Mahina. Ayun. Pinalakas ko lang kasi hindi naman talaga kayo manginginom. Ang iniinom natin ay tubig. Amen po? Tanungin nga natin ang sarili natin, bakit napaka-importante ng tubig na ito sa buhay ng tao? Alam natin sa pagkalikha, pinakamalaking bahagi sa creation ni Yahweh ay tubig. Pero sa personal na buhay natin, alam natin na ang tubig na ito, ayan, pinag-uusapan natin yung sala sa lamig, yung sala sa init. Yung mga Israelita, hindi may spelling. Kaya one day, si Moses, na dapat ang utos sa kanya ng Diyos, kausapin mo lang yung bato. Sabihin mo, bato, pahingi ng tubig. Kaya lang, hindi niya may spelling itong mga Israelita. Sa inis, hinampas ang bato. Kaya lumuwa ang parang isang reservoir na tubig. Ano pat kahit maglaba ka o lumangoy, hindi lang pag-inom ang kayang gawin. So, napatid ba ang pagkauhaw ng mga Israelita? The answer is, kayo ang sumagot. Kasi nga, nagsimula ang sala sa lamig, ang sala sa init. Itong tubig na ito, mga kapatid, na napaka-importante sa buhay natin. And in fact, in our gospel today, sinasabi nga ng mga ngaral na itong pinakadakilang kwento na pwede nating pagpulutan ng napakaraming aral sa buhay. Kung nais mong katulad ni Ina, ang pagdating niya ay para burahin yung mga reklamo para wala ng sala sa lamig at sala sa init. Tubig ang ginamit sa kasalan sa kanay. Itong tubig na ito, na pagka binalik-balikan natin ang kwento ng kasaysayan, ano ba ang ginagawa ng tubig sa buhay ng tao? Si Elias, matapos siyang pakita ng Diyos ng maraming kahanga-hangang bagay, tapos isang araw lang, nakabalita lang siya na, hala ka, kung anong ginawa mo sa mga alagad ko, higit para yan ang gagawin ko sa iyo. Nagtago sa yungib. Sa misyon niya, pinakita ng Diyos, marami pa siyang lalakbayin. Hindi ka dapat nakakain ng takot, hindi ka dapat nakakain ng pag-aalala. Kaya ang Diyos, sa isang pagkakataon, walang ginawa kundi, minsan sabi ni Elias, kunin mo na ang buhay ko. Ginawa ng Diyos, pinatulog, pagkagising, ayan o, malamig na tubig, inom. Tinapay, kain. O sige, matulog ka uli. Nagkagising, inom, tapos kain. Another tulog, another inom, another kain. You know what happened? Nagbago ang chemical reaction. Hindi na nag-asam na sana'y kunin mo na ako, Lord. Nagbago ng pananaw,
Nagbago na ang disposisyon sa buhay, parang si Naaman. Sabi ni Naaman, teka lang, sandali. Maliligo ako dito sa Ilog Jordan? Ang gaganda ng ilog namin doon sa Damascus, sa Parpar. Ba't ako dito maliligo? Daanan to ng mga hayop. Pero yan ang binibigay sa kanya. Abay, kung gusto mong gumaling, ketong pala ang sakit mo, lalayoan ka ng tao, magiging kasumpa-sumpa ka sa pamantayan ng lipunan, abay, lumublob ka ng 7 beses. Buti na lang nakinig sa katulong nang nabinili ni sa daan, ay pati kayo lumublob para kayo ay gumaling. So kung ang mga Israelita napatid ang kauhawan, so nagbago ang loob nila eh. Sabi ng mga mangangaral, ang lupang pangako, pwedeng siguro daw 30 days makikita mo na eh. Pero abutin sila ng 40 years of days and nights, kasi nga naman ngayon, mayroon ng Waze, mayroon ng teleskopyo, mayroon ng mapa, noon wala. Mahirapan talaga eh. Amen? And Naaman, nung lumublob nga sa tubig, ay bumalik ang kanyang skin into his youthful age. Itong tubig na ito, mga kapatid, kahit sa panahon ni Jesus, mayroong pagkakataon na yung tubig, pagka raw gumalaw at may nakitang parang naglalaro sa tubig, yun daw ang anghel ang gumagalaw sa tubig. Kaya sa Bethesda, ang maraming may sakit, walang ginawa kundi mag-abang sa paggalaw ng tubig, sapagkat in their heart, they believe they will be healed. Amen? So, ang tubig na ito, kung paano kay ina, napaka-importante ng alak sa buhay ng tao during her time. Pero para makita ni ina na mapapahiya ang mag-anak, wala siyang ibang nilapitan kung sino. Sigurado siya, nakakatiyak siya. Itong kagayang ginagawa natin sa buhay natin, kahit saan tayo magpunta, pumunta ka man ng ibang bansa, kung hindi istampita, kundi mga babasehin, nobena, kundi maliliit na revolto ni ina, dala-dala ng mga Pilipino, kayamanan nila, ang makita o ang ginawa ni ina, siya kagad ang nakakita kay Jesus. So Mary is leading us to her very own and begotten child Jesus. Yung pagtingin niya, itong tubig na ito, na gagawing alak ng kanyang anak, ang magsasalba sa tiyak na kahihiyan. Si Maria sa kanyang pananalita, gawin niyo kung anong inuutos niya. Sundin niyo. Akalain mong itong balon na ito, hindi naman natin alam kung gaano kalayo. Para mag-igib pa ang makakatulong, ilalagay sa tapayan, kasi ito pala ang gagawing alak. On the other hand, mga kapatid, ang totoo niyan, inom tayo ng mineral water kahit saan. Meron tayong tinatawag na 7 layers, 14 layers. But actually, yung balon, kaya nga yung balon, pag di inaalisan ng tubig, naging stagnant ito. Pero habang inaalis mo ang laman ng balon na ito, dumarating ang tubig, galing pa kung saang malayo, nasasala sila sa bawat layer ng lupa. Ito ang inigib ng mga utusan
para dalhin sa tapayan. Wari bang pag tayo ay nag-ikot-ikot ng ating paningin, meron palang tubig na ubod ng mahal. Do you know how much is 1 liter of this bottled water? This cost 70,000 pesos. Ang may gawa pa lang nito ay hapon na pinauso sa US. Per liter is 110,000 yen. Ano ba meron sa tubig na ito? Galing lang pala sa ilog. Amen? Mga umiinom kasi, mga somebody, mga very important person, wala na siguro mapaglagyan ng salapi, kaya lagyan lang sa tubig, kumita pa kung sino. But, whatever it is, mga kapatid, bakit ba itong tubig ay napaka-importante kay Maria? Nung binasbasa ng kanyang anak ang tubig, sabi ng cupbearer, grabe kayo. Dapat ang inuuna, yung pinakamasarap, kasi kung lasing na, hindi na alam kung masarap o hindi, yung huling isi-serve. Pero kayo, pinahuli nyo yung pinakamasarap. Sa puso ni Maria, hindi niya lang nakita yung magiging kalalagayan ng mag-anak na nag-imbita sa kanila sa kasalan na yon. Ulit sa puso ni Maria, naroon yung nais niyang sa pamamagitan ni Jesus, mapasaya niya ang mundo o mapasaya niya ang sangkatauhan. At para mangyari ito na mapasaya ang lahat, para mangyari ito na mailagay tayo sa tamang kaayusan sa pananampalataya ni Maria, sabi nga ng mga mangangaral, Mary is a blind follower. Wala pa siyang nakikita, hindi niya alam kung si Jesus ay may nunal. Hindi niya alam kung anong height ni Jesus. Paparating pa lang ang Jesus, wala pang mga alagad. The 72 disciples, the 12 apostles, wala pa sila lahat. Ang kausap pa lang ni Ina ay si Arkanghel Gabriel. Pero it was Mary na agad-agad nagpahayag ng kanyang pananampalataya sa Kristo na magkakatawang tao. At sa kanyang pagkakatawang tao, itong Kristo na ito ay pipisan o mananahan sa lahat ng tao. So kung ang Kristo ay nasa inyo, nasa inyo, nasa inyo, nasa inyo, nasa akin, nasa ating lahat. Si Maria sa kalalagayan ng unang Eva, ang muli na magdudugtong at magpapanumbalik sa minsang nawala, kaya nawala sila sa paraiso. Si Maria, ang magpapanumbalik ng grasya na nawala sa mga tao para sa pamamagitan ng kanyang bugtong na anak, maipanumbalik sila isang araw sa paraiso. Kaya yung mga deboto ni Ina, ang mga tagasunod ni Ina, ito ang sinasabi ni Ina, come to my child, come to my son. Si Jesus, ang daan, ang katotohanan, at ang liwanag. Ngayon, sa ating pong pagtitipon at sa pagsasara natin sa ating 33rd Marian Festival, yung ginawa ni Maria
na ipakita sa atin, itanghal sa atin yung pananampalataya na nais ng Diyos, yung kasiyahan ng loob na dapat mayroon tayo para makita ng Diyos na tayo ng mga bagong Israelita sa ating panahon, na hindi na tayo yung sala sa lamig, sala sa init, na tayo na yung mga masunuring anak ni Maria, tayo na mga masunuring kapatid ni Jesus sa sakramento ng binyag. Ang araw na ito, mga minamahal ko mga kapatid, ay isa ring paghamon ng simbahan, lalo na sa paparating na bukas. Kung magbabalik, uurong ako ng konti pabalik doon sa PhilOil Arena. Sabi ng dikta ng Espiritu Santo, sabi niya, mula bukas, ang Apostolic Catholic Church ay isang magiging bago na ang takbo. Una, habang naririnig ko ang mga inspirasyong ito, ano kaya yung takbo na yun? Pero kinabukasan, sa dikta o udyok ng Espiritu Santo, yung nasaksihan nyo kanina, siyam na komisyon na binuo sa simbahan. Ito ang magsisimula ng panibagong bukas. Hindi lamang isang salita, kundi isa sa buhay ng bawat inatasan at pinagtalagahan. Sapagkat ang nais ng Diyos, tayo bilang mga deboto ni Ina, tayo ang maging daan, maging ambassadors, maging tagapaghatid ng simbahan sa iba. Yung simbahan na kung saan parang isang tahanan, ang mga nakatira sa loob, nagsusunuran, nagmamahalan, at nagbibigayan. Ito kasi ang nawala. At ang panahon ay ang haba-haba ng itiniklop. Ngunit si Maria ay hindi bumibitaw. One day, babalik din ito. Kaya ang mga deboto na katulad natin, sa pag-aatang sa atin ng isang bagong pananaw, ang simbahan na kung saan ay ito actually tayo, mga simbahang buhay. Kung paano natin dadalhin ang ating sarili sa iba upang ang iba ay makatagpo ng pananampalataya, ng kasiyahan, at higit sa lahat, mga kapatid, ng biyaya na galing sa kanyang anak. Muli po mga kapatid, papurihan natin ang ating mahal na ina ng langit at lupa. Siya ang nag-ipon sa atin ngayong araw upang sa abot ng ating makakaya sa puso at sa ating diwa, pag-uwi natin ay maisagawa natin ang kahit na isang maliit man lamang na nais niyang sa ating puso ay ipagawa para sa iba. Ang ibig sabihin mga kapatid, itong araw na ito ay hindi kabiguan kundi katuparan ng Diyos sapagkat sumasa inyo ang inspirasyon ng mahal na inang Birheng Maria. Amen po? Batiin nyo nga ang katabi nyo ng Happy Marian Festival. Happy Marian Festival. Palakpakan natin ang Panginoon. Maraming salamat po sa lahat ng mga dioceses na nagsikap, naghanda upang maging matagumpay itong ating pagpaparangal kay Ina bilang mga Marian devotees ng ating simbahan. Dahil sa inyo, kaya tayo naririto. Kaya palakpakan nyo rin ang sarili nyo. Of course, mga kapatid, nais ko rin pasalamatan
mga nanindigan, na maging dama, ikabalyero ng bawat diocese. Mahirap yun, Hindi ordinaryo. Yung tumahak sa hamon ng araw na ito, bagamat isa lang ang tatanghalin, ngunit para kay Ina, lahat kayo ay importante sa Kanya. Kaya, salamat din sa ngalan ng ating simbahan. And of course, last but not the least, lahat ng mga kasapi ng bawat komisyon na bagamat hindi na kayo nakita sa camera, kasi mga nasa likod kayo habang ikinakabit nyo ang inyong mga palatandaan kung anong komisyon kayo. Naniniwala ang simbahan na kayo na nasa inyo ng bola upang ang minsan ang Diyos na hindi nakikita, the invisible God, kayo ang magiging daan to make this invisible God become visible. Saan magiging visible siya? Sa gawa ng ating pananampalataya at inspirasyon nating lahat, ang mahal na Inang Birheng Maria. Magandang hapon po sa inyong lahat. Sa pangalan ng Diyos Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Amen. Magsitayo na po ang lahat at ating pong awitin ang ating pananampalataya. Palakpakan po natin ang ating mahal na Ina habang ating tinutunghayan ang paglalagay ng belo sa kanyang imahe. Maraming salamat po, Apo Ildefonso. At para naman ialay, ihandog ang banal na rosaryo sa imahe ng ating mahal na Ina, narito naman ho at tayo pangungunahan ni Mr. and Mrs. Apo Irene and Apo Basilio. Palapakan po natin sila. Muli, palakpakan ho natin ang ating mahal na Birheng Maria, ang Reyna ng Langit at Lupa. Maraming salamat po, Apo Irene at Apo Basilio, sa inyong pag-aalay ng rosaryo kay Ina. And mga kapatid, before we mention the name
of the person who will crown the image of our Mama Mary, may we introduce to you our special guest. Ang magkokorona po sa imahe ng ating mahal na ina sa araw na to. She is the esteemed chairperson of Providers Health Service Cooperative, a subsidiary cooperative of Providers Multipurpose Cooperative. She is an exceptional medical specialist with an impressive academic background, extensive experience, and notable fellowship in the field of medicine. Born in Naguilian, Isabela, she takes great pride in her Naguileno heritage. Driven by her vision to transform Providers Medical Center into the premier center of cooperative advanced healthcare in Northern Luzon by 2028, she is tirelessly working towards making this vision a reality. With unwavering passion, she successfully launched the new PMC on September 25, 2023, coinciding with the grand opening of the PMC Eye Center. Currently, she serves as a distinguished medical specialist at Marianong Marcos Memorial Hospital and Medical Center. She is a true embodiment of dedication and innovation. In addition to her medical expertise, she is also an economist, an entrepreneur, a registered nurse, an educator and professor, a medical doctor, an ophthalmologist, a cornea refractive surgeon, a philanthropist, an environmental advocate, and aspires to become an urban community builder, realtor, and developer. She is also a researcher with her latest work as a co-author and advisor of 100% ROP screening using electronic medical records alarm systems, which has been presented at various international conferences. Mga magulang ko't mga kapatid, we are very honored to introduce to you ang nakatakdang magkorona sa imahe ng ating mahal na ina sa hapong ito. None other than Dr. Maria Fe Navarrete, Doctor of Medicine. Magsitayo po ang lahat at ating salubungin, mga kapatid, ang korona ng mahal na ina. Kasama po ang ating doktora at tunghayan natin ang pagkokorona sa Reyna ng Langit at Lupa. Mga magulang at mga kapatid, palakpakan natin ang ating mahal na Birheng Maria. Mabuhay ang Birhen ng De La Salud.
Mabuhay ang Reyna ng Langit at Lupa! Palakpakan muli natin ang ating mahal na Birheng Maria. Happy Grand Marian Festival, Apostolic Catholic Church! Maraming salamat po sa ating espesyal na panauhing sapong ito, Doktora Navarrete. Palakpakan ho natin mga kapatid, si Doktora Maria Fe Navarrete. Sa pagpapatuloy ng ating Santa Misa, muli palakpakan natin ang mahal na Inang Birheng Maria.